Kinumpirma ni House Committee on Ways and Means Chairman at Marikina City Representative Miro Kimbo na pag-aaralan ng bubuing DECA Tri-Committee sa Kamara ang pagbawas sa pagiging dependent ng Pilipinas sa imported na langis. Ayon kay Kimbo, kabilang sa mga ilalatag na hakbang ng komite ang pag-fast track sa mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya tulad ng solar, geothermal at hydro. Bahagian niya ng plano ang pagbibigay ng tax breaks at incentives para sa mga industriya na gumagawa ng electric at hybrid vehicles upang dahan-dahang iwanan ang paggamit ng petroleum. Bukod dito, inihayag ng kongresista na ikokonsidera ang pagbuo ng isang petroleum reserve policy. Kailangan din natin ng mag-imbak, may sarili ang gobyerno na para may pamamaraan para una, nasisigurado natin ang supply. And then pangalawa is yung supply na nakuha natin ay nabibili natin ng mura at naitatabi natin yan in case of any emergency. So, really, the direction is towards there. Is that how do you make the economy more resilient? And part of that really is, this is now our chance to really push for alternative source of energy, renewable. Idinagdag pa ni Kimbo na tatalakayin ang mga panukala para sa pagrepaso sa oil deregulation law. Aminado naman siya na sa kasalukuyang sistema, tila nawawala ang tunay na kompetisyon at nahihirapan ng gobyerno na pigilan ang posibleng price fixing o collusion ng mga kumpanya ng langis dahil sa kakulangan ng pangil ng mga antitrust law sa bansa. Samantala, target din ng Kamara na amyendahan ng price control law upang maisama ang mga petroleum products, partikular ang liquefied petroleum gas o LPG sa listahan ng basic necessities and prime commodities. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng kapangyarihan ng Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan na mag-monitor at mag-regulate ng presyo sa gitna ng krisis. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.